Shalom Alaikum mga kapatid, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Nandito na naman ako ngayon sa aking Preaching in the Wilderness series. So, nandito tayo para binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na siyang binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. And good morning sa mga regular nating nakakasama, si Mystery of Faith, isang misteryosong tao, or Ecclesia Catholis, and then si Brother June, and then si Brother Romy Nunez, at yung iba pa natin nakakasama, yung regular na sumusubaybay sa atin. But before that, nandudulog tayo sa Panginoon bilang tanda ng ating pagpakumbaba na wala tayong magawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Let's pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We praise and we thank you, O God, sa umagang ito, sa panibagong buhay. Hallelujah. Sa panibagong sigla, sa panibagong pagkakataon, sa panibagong oportunidad, sa panibagong blessings, sa pagising sa amin at sa mga biyayang aming tinanggap ay aming pinasalamatan at tanggapin ba sa araw na ito. Humingi ang kapatawaran sa mga magkukulang ng pagkakasala namin sa isip, sa salita, kilos at gawa. Sa mga bagay na dapat namin gawin na hindi po namin nagawa at sa mga bagay na hindi po namin dapat gawin na nagawa po namin ay hingi po namin ang tawad sa mga oras nito. Sa oras nito, God, ay sa pangalan ng Panginoon Kristo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ayahan mo po na mangusap ka po nawa sa amin sa pagitan ng mga salita. Itanim mo po nawa sa aming mga puso, ang aming puso nawa ay maging katulad ng matabang lupa, natutubo ang binhi na inasik dito at mamumunga, lalago at mamumunga at magaan sa gana. Sa oras nito, Lord, i-entrust namin sa gabing ang araw na ito, ang gagawin namin, pag-aaral ng mga salita. Hayaan mo na ang Banal na Espiritu lamang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at mangusap sa amin. Para hindi niyo man nakakasama namin, whatever their motives or intentions may be, bless them, Lord. Alam namin, ikaw lamang na siyang nakapagbabago ng bawat puso ng bawat isa. I-entrust namin sa araw na ito ang aming mga sarili, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kinabubuhay, at ang mga taong malalapit sa amin kasama ng mga taong makikisa sa amin sa araw na ito, Panginoon. Alam mo at kilala mo kami, alam mo ang aming pangailangan at isinasalig namin at pinagkakatiwala namin sa iyong araw na ito. Naghiyaan mo na sa pamagitan ng iyong salita lamang, katulad ng iyong binanggit sa Psalm 107 verse 20 na salita na iparatid mo po lamang ay nagkakaroon kami ng kagalingan. At inaangkin din namin sa umagang ito ang sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4-5. For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses, to destroy arguments, and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ, Lord God. Yes, Lord. At ini-entrust din sa iyo ang oras nito, pala yung platform nito, covered it with your most precious blood. At sinasama din namin sa aming panalangin na patuloy na kagalingan ni Pope Francis, Panginoon. Sa iyo papuri, pagpasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo, kasama ng Banal na Espiritu na galing kasama mo noon at magpakailanman, at iniling namin ang intercession and covering of the mantle of love and ng aming inang si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, shalom. Okay, ayan. Dito na si Mystery of Faith, yan, si Brother Olan Raimundo. Parang palagi na rin siya sumasama sa atin. Si Nante, si Nante Sacristan. Okay. So, si Single. Hintay natin si Double, baka may papasok din. Si Strong Woman. Yan. Okay. Walang Rimon, Mr. Faith, Lauren, Faith,
Si Jimileto Maymay, Laika Campusan. Si Campusan. So, yan. So, okay. The Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Mark chapter 10, verses 13 to 16. Glory to you, Lord. And people were bringing children to him that he might touch them. But the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it." Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. Okay. So tuloy-tuloy itong Ebanghelyo ayon kay sa San Marcos, mga kapatid. At ngayon ay patungkol nga sa mga bata na kung saan dinala sa Panginoon para makahipo man lamang sa Kanya. At ang mga alagad o yung mga disciple, hindi naman siguro nila ninanais na parang saktan yung mga magulang ng mga bata. Pero kasi alam naman natin noon sa panahon nila na ang mga bata at mga babae ay parang they are less important noong sa panahon na yun. So maintindihan natin sila. Kaya kung malaalan nyo, kapag yung sa pagpapakain ng 5,000 at sa 4,000, ang binabanggit doon ay ang mga kalalakihan lamang. Though sabi naman ng mga scholars, ng mga nag-aaral talaga ng banal na kasulatan, ay kasama ang mga babae at mga bata doon. Pero ang pagbibilang ay hindi sinasali yung mga bata at mga babae. So ganun yung kaligirang kasaysayan, kaligirang orsos, historical background ng Ebanghelyo kung bakit itong alagad na ito ay tila hostile or ayaw nilang palapitin yung mga bata. Okay? Pero ang sabi nga ng Panginoon ay, when Jesus saw this, he became indignant. Nagalit ang Panginoon. Nagalit ang Panginoon. And said to them, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as this." Belong to such as this. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa mga katulad nila. Para sa mga katulad nila. Kaya nga nung naalala natin nung nakalipas na araw, napag-usapan din natin na sinabi ng Panginoon na unless you will become like a little children, di ba? Unless you will become like a little children, sabi niya, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So dito sa part na ito, inuulit-uli ng Panginoong Jesucristo sapagkat ang mga bata, yun nga ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 20, parang disclaimer na kagad doon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20, sinasabi doon na maging katulad kayo ng mga bata na walang muwang sa pagkakasala. Kung ito kayo, punta natin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20. Ano sabi dito? Okay. Mga kapatid, huwag kayo mag-isip bata, maging tulad kayo ng mga batang walang muwang or walang malay sa kamasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Ayan. So, ang ibig sabihin ng Panginoon na ang taglay natin is yung katangian ng mga bata, hindi yung pagiging bata, mga kapatid. Yung katangian ang ating tutularan sa mga bata. Bakit? Yun nga, na-discuss din natin na isa sa katangian ng mga bata is yung
kababaang loob, kawalang malay sa kasalanan, yung innocence, yan, innocence, yan, yung innocence, hindi yung ignorance, mga kapatid, kundi yung pagiging innocence ng mga bata. Yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 20, na taglay natin yung katangian ng mga bata. Unang-una, yung humility or kapakumbabaan. Bakit kapakumbabaan? Ano ba ang pwedeng ipagmamalaki ng mga bata? 'Di ba? Ano ba pwedeng ipagmamalaki ng mga bata? Sila ay dependent sa kanilang mga magulang. So, yun yung unang-una na makikita natin na ang gusto ng Panginoon ay taglayin natin yung kababaang loob or yung pananampalataya ng mga bata. Bakit? Isa pa yung pananampalataya ng bata, di ba? Na-try na yan ng mga magulang. Ilagay sa mataas na portion yung bata, tapos sasabihin ng magulang, talon. Tatalon ng bata. Kasi andun yung tiwala niya sa kanya magulang. Andun yung dependence niya sa magulang. Wala siyang may pagmamalaki. So the same with us, na parang yung sinasabi ng Panginoon na, do not prevent the little children to come to me, for the kingdom of God is belong to such as this. Kasi yung mga bata nga, anong katangian ng mga bata? Sila'y may tiwala sa kanilang mga magulang. The same with us, tinuturuan tayo ng Ebanghelyo ngayon na dapat ganun din tayo, magtiwala rin tayo sa ating Diyos, sa ating magulang. Siya yung ating magulang. Kaya nga tinuro sa atin ng Panginoon sa panalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. So andun dapat yung pagtitiwala natin, yung innocence natin when it comes to sin. And then, yung humility, yung dependence, yung faith, yun yung katangian na tataglay natin, hindi yung pagiging isip bata. Diba? Yung 1 Corinthians chapter 14, verse 20, na maging katulad tayo na sa mga bata na walang muwang sa mga kasalanan, pero huwag tayo mag-isip bata. Yun yung sinasabi ng Panginoon, because the kingdom of God is belong to such as this. Kaya nga sa atin, natural, every time na mag-discuss naman tayo ng, or magbasa naman tayo ng Ebanghelyo, katulad din ng natututunan natin, mga kapatid, natutunan natin sa ating mga kaparian, sa ating mga obispo, ay po, so fire, Marie Gonzales. Hi din po. Hello. Ayan, hello po. Diba? Ang natutunan natin sa mga kaparian natin, sa mga obispo natin, na that is why we in the Catholic Church ay hindi natin ini-exclude ang mga bata when it comes to salvation. Kaya nga, kahit yung mga bata na kuminsan ay maingay, dinadala natin sila sa simbahan. Kasi they are part of the church. And they are the future of the church, mga kapatid. Diba? Kasi kapag ang simbahan ay wala ka ng Mary Belilia, hello everyone, yes. Diba kapag ang isang simbahan wala ka ng marinig na bata, delikado na yan, mga kapatid. Wala nang susunod sa atin. Bumuputi na yung buhok natin, sino yung papalit sa atin? Yan. Kaya nga sa amin, dito sa amin sa parokya namin, or maging even siguro sa ibang mga parokya, ini-encourage yung mga bata with pagdating doon sa offertory or sa paghahandog sa offertory portion, ang mga magulang ay ini-encourage, binibigyan sila ng envelope para sa offering, and then ini-encourage sa mga magulang na yung mga bata ang mag-o-offer. Kaya nga, every Sunday, ang daming mga nakapila ng mga bata sa amin. Kasi part sila ng simbahan, so hindi sila pwede exclude, mga kapatid. Although sa ibang mga sekta, mga separated brethren natin, ay hindi sila sinasama sa mga matatanda, mga kapatid. May tinatawag silang Sunday school. Sunday school sila. So atin naman, meron din naman tayong ganun, catechism para sa mga bata.
But sometimes, usually, ginagawa lang ito pagdating sa May, the whole month of May, or di kaya before ng kanilang first communion. Mayroong ganon. Pero hindi ko lang alam kung mayroong tinatawag na consistency sa ibang parokya na every day or every Sunday meron. Hi, John Dick Singpet. Kamusta bro? Diyan si Brother Romy Nonias. Yan. So, part sila ng simbahan. So, hindi sila pwede exclude, mga kapatid. Bagamat maingay yan, so, ang mga magulang na lang, ano na lang yung paraan nila. Kung natural kapag maingay, kung sa tingin mo naman na destructive na, pwede ka naman lumabas, di ba? Or yung bata, ang mga magulang na mismo magtuturo kung ano yung magiging manner pagdating doon sa simbahan. Kasi, natural, magre-reflect din yan sa iyo bilang magulang. Pagdating doon sa simbahan, naglalaro yung bata mo, pinabigay mo yung cellphone mo, naglalaro. So, magre-reflect din yan sa iyo bilang magulang, mga kapatid. So, hindi naman dapat natin hayaan na ganun. Pero kapag maingay yung mga bata, natural yun. Talagang maingay. Kung minsan may mga discomfort yung mga bata, iiyak. Iintindihin na lang natin. Kasi kung wala nga yung mga bata, ano magiging kinabukasan ng simbahan natin? Diba? And then ang mga bata, alam natin na kahit sabihin mo parang wala lang yan, pero time will come na kahit busy yung mga kamay ng mga bata, yung kanilang mga tenga is nakikinig yan, mga kapatid. Very yan. Kaya wag natin silang basta-bastahin na akala natin simple lang. So yung ginagawa natin sa kanila na pagdala-dala natin sa kanila sa simbahan sa kanilang murang edad is malaking bagay yun. Kaya nga sinasabi sa Proverbs 22, di ba? Verse 6, train up the child the way they should go, and when they will grow old, they will not depart from it. At yan yung isa sa part ng training natin dapat na dinadala natin yung mga bata at sa murang edad nila, mga kapatid. Tingnan natin sa Proverbs 22. Tama ba ako? Okay. Yan. Train a boy in the way he should go, even when he is old, he will not swerve from it. So you see, hindi siya aalis doon. Kasi matatanim yun sa kanyang puso, mga kapatid. Diba? So, kaya nga, sa ating simbahan, hindi natin ini-exclude ang mga bata. Sinasama natin sila. So sana, yung mga magulang naman, of course, lalo na kapag, turuan ng mga bata, huwag ibigay yung cellphone sa bata. Huwag naman, at the same time, huwag naman magpasapatusin ng maingay. Yung may patunog. Oh my goodness. Huwag naman ganun. Huwag nyo namang palagyan ng patunog yung mga sapatos ng bata. Lalo na kung magsimba. Diba? Kung tatakbo yung anak mo doon sa gitna, tapos panahon ng consecration, tunog-tunog, diba? Distractive talaga yun. Sa magulang yun ang balik, mga kapatid. Isa pa, so hindi natin ini-exclude ang mga bata, kasama sila sa sa simbahan. Kaya nga, sabi niya, do not prevent the little children to come to me. That is why, isa pa, mga kapatid, that is why we in the Catholic Church ay binibinyagan natin ang mga bata because they are part of the church. As a matter of fact, ang bautismo, yung tinatawag na yung sacrament of initiation. Yan. Yung sacrament of initiation, ibig sabihin, magiging bahagi yung bata sa simbahan after na mabinyagan siya. So, kawawa naman yung bata kung hintayin mo pa yung 12 years old bago mo siya pabinyagan. Kasi ang binyag or bautismo, yan yung pasimulan niya na makapasok siya sa maging bahagi siya ng body of Christ, ng church. Kaya nga sa mga Hudyo, mga kapatid, sa mga Hudyo, for them to be
to be part of the Jewish community or God's covenant people, after 8 days, mga kapatid, ay tinutuli yung bata. Yan. So sa atin, ang parallel nyon ng mga Hudyo sa atin, because we are the new people of God. Tayo yung bagong bayan ng Diyos. Ang paraan natin for us to be part of the community of the body of Christ, the church, is kailangan mabinyagan tayo, mga kapatid. So magiging bahagi ka, kaya nga 'di ba yung mga magulang after ng binyag, makikita nyo, 'di ba? Ano sinasabi doon? Nagpapagawa sila ng tarpaulin, welcome to the Christian world. So nagiging bahagi yung bata sa Christianity, sa body of Christ, after his baptism. So hindi natin hintayin na mag 12 years old na siya, kawawa naman siya. Legally speaking, kung hintayin mo pa na 12 years old na siya bago mo siya pabinyagan, then 12 years old pa lang siya naging part ng kingdom of God, ng body of Christ. Samantala sinasabi sa Ebanghelyo ngayon, do not prevent the children to come to me, because the kingdom of God is belong also to them, to such as this. So bakit natin sila i-exclude when it comes to baptism? Di ba? Kaya nga kasama sila. Kaya nga kung minsan siguro yan yung may mga magulang na natetend or nagkakaroon ng tendency na yung mga anak nila, yung mga baby nila na hindi pa nabinyagan, ay ang ginagawa nila ay parang ginagawa nila tuloy na bula-bula. Di ba? Nilalagyan nila ng pula dito sa noo. Parang akala mo is mga Hindu. Kasi alam nila na their children is vulnerable. Pero kahit kung ang anak mo, kung wala ka pa talagang pagpambabinyag, pero hindi naman dapat ganun eh. Minsan kasi parang pride na lang yung ginagawa ng mga magulang. Kailangan binyagan, ang laki ng handa. Kukuha ng napakaraming ninong, kahit hindi yung mga ninong na yun ay hindi mo naman makakitaan ng mabuting halimbawa, magiging mabuting halimbawa sa magiging anak mo. Diba? Kinukuha lang ng ninong kasi para maparami yung mapupuntahan ng bata kapag pagdating ng Pasko. Hello po, Father Jason. Good morning. Salamat po sa pagdaan. Di ba? Minsan nakakalungkot na gagawing maraming ninong at ninang para pagdating ng Pasko, maraming mapupuntahan. Ay, which is hindi dapat, mga kapatid. Kaya tayo nagpapabinyag ng mga bata is for them to be part of the Christian community, for them to be part of the body of Christ. Kaya hindi natin, tayo mga Katoliko, hindi natin hinihintay yung 12 years old. Kaya sa mga kapatid natin, sa mga separated brethren natin, 12 years old pa talaga dapat. 12 years old pa nagiging official na bahagi ng body of Christ, ng kanilang simbahan ng mga bata. Kasi 12 years old or 13, bago nila ito pabinyagan, pabautismuhan. Ang ginagawa nila, ang ginagawa nila, i-dedicate nila yung bata. Yung dedication, mga kapatid, ng historical background and dedication, ay hindi na yun para sa atin. It was specifically for the Jewish people. Kasi ang dedication, mga kapatid, is, kung babalikan mo yung Exodus chapter 12, doon natin makikita na inutos yun sa mga Hudyo na i-dedicate yung mga panganay because of what happened in the Passover nung gabi bago sila umalis. Di ba? Nagkaroon ng Passover na ang lahat ng mga pinto ng mga Hudyo na may dugo, na may bahid ng dugo, may cross ng dugo, ay nilampasan sila ng kamatayan. That is why they were commanded na i-offer yung mga panganay sa Panginoon. Sa atin, hindi natin dapat na sinusunod yun. Kasi we are not part of the Jewish community. That is a specific command for them para
patungkol, may relation yun doon sa nangyari sa Passover, mga kapatid. And we are not anymore in the old covenant. Hindi tayo sakop doon sa covenant ni Abraham. Sakop tayo sa covenant ng Panginoon Kristo. Si Abraham, ang covenant na ini-establish sa kanya is ang mga bata after 8 days tutuliin. Kaya nga si Abraham ang pinakamatandang tinuli na nakalagay sa Biblia. Sa atin, we are under in the new covenant sa ating Panginoong Kristo. So kung ano yung term and condition ng new covenant, dapat yun yung susundin natin. Di ba? So hindi tayo doon yung... Kaya nga kung titingnan mo, mas tama. Actually, tama ang sa atin sa Catholic Church. Kaysa doon sa mga bata na i-dedicate mo. Hindi naman, hindi ka tayo doon. Balikan yung Exodus chapter 12, mga kapatid. Sa atin, yun yung tama. Kaya nga, kuminsan yung mga magulang may tendency na kakaroon na ginawang-gawang parang bula-bula yung anak, binibigyan, nilalagyan bata pa, anting-antingan na yung bata, nilalagyan ng pula, na may laman, na kung ano-anong laman, hindi nyo naman alam kung ano yung laman, bilang protection. Kasi, kuminsan nagkakaroon ng tendency na gano'n, nagkakaroon ng superstition, nagkakaroon ka ng paglabag sa kautusan ng Diyos, dahilan sa hindi mo pinabibinyagan yung bata. Naghahanap ka tuloy ng protection sa ibang bagay. Unlike kung nabinyagan yung anak mo, automatically, ipoprotect ng Panginoon yun. Pero kung sakaling hindi pa nabinyagan yung anak mo, at bilang magulang, may authority ka over your children. Then, kung sa tingin mo hindi pa binyagan yung anak mo, bago ka mag-alis ng bahay, ikaw mag-pray over sa anak mo bilang magulang. Ikaw mag-pray over. There is no need to lagyan mo ng lipstick na pula na para kang Hindu. Hindi ka naman Hindu, you're a Christian. Bumili ka, ang gagawin mo kung takot ka, ganito. Bumili ka ng olive oil. Maghanap ka ng exorcist priest. Maghanap ka ng exorcist priest, bibili ka ng olive oil. Tapos, Father, pa-exorcise and bless mo itong olive oil ko. So, alam na mga exorcist yun. Pag i-pray nila kasi yung anak ko wala pa pong binyag. Gagamitin ko ito every time na lalabas. Kung takot ka. Or, bili ka ng little Benedictine needle. Iano mo sa pa-exorcise and bless mo rin. Yun yung ipasuot mo instead na lagyan mo na parang bula-bula na pula. Di ba? Saan kayo nakakita ng pula na yun? Saan kayo mga Hindu? Hindi tayo Hindu, mga kapatid. We are Christians. The symbol of our faith is cross. Kung hindi pa nabinyagan yung anak mo. That is why, ang encouragement sa atin, dapat at the very early age, ang mga bata ay binibinyagan. Alam niyo, may mga pamangkin ako dati sa Mindanao, nandito ako sa Luzon na noon. Yung mga pamangkin ko, sabi ng kapatid ko, lagi silang parang weekly, nagkakasakit yung mga bata. So, naghanap ako ng paraan na makapagpadala ng pera doon para mapabinyagan yung mga bata. Sige, pabinyagan mo na yan, kako. Ipadala ko ng pera. Sige, manghiram ka muna dyan, then babayaran ko. Sabi ko. Nabinyagan yung mga bata, mga kapatid. Sabi ng kapatid ko, after na nabinyagan yung mga bata, hindi na nagkakaroon ng sakit na pabalik-balik. Yan. So yun tayo, mga kapatid. Kaya ang sinasabi ng Ebanghelyo, that is why we in the Catholic Church, binabaptize natin yung mga bata. Hindi natin sinusunod yung ulit-ulitin natin, hindi natin sinusunod yung dedication. Mali yun. Para sa panganay lang yun actually. Paano yung pangalawa? Pangatlo? Sa atin sa Catholic Church,
Ang mga bata, binyagan. Alam mo, isa sa mga primary, isa sa mga bases. Bakit? Ang sinasabi dito sa John chapter 3 verse 5, mga kapatid. Sa John chapter 3 verse 5, ang sinasabi dito, intindihin nyo ang sinasabi dito, unless, okay, ito yung sikat na passage sa Bible, yung John chapter 3, lalo na yung verse 3 na ginagamit ng mga separated brethren natin. Ang sinasabi dito sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. Okay? Okay. Basahin natin sa King James. Okay. So na yung King James. Pero hindi naman sa Tagalog. Basahin natin This is John chapter 3 verse 5. Okay. John chapter 3 verse 5. Tingnan niyo sa Bible yung mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, ang Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Okay? Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Unless a man. Maliban na ang tao ay may panganak sa tubig at Espiritu, ay hindi siya mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. So ang tanong is, ang mga bata hindi tao. Ang mga bata ba hindi tao? Na-i-exclude sila? Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So ngayon, ang tanong is, hindi ba sila tao? Yun eh. Sa verse 3, yung John chapter 3 verse 3, ito yung sikat na ginagamit ng mga kapatid natin sa ibang sekta. Unless a man, ang term dito, maliban ang tao ay panganak na muli, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Born again. Pero ang tinatawag dito na sinasabing word dito sa John chapter 3 verse 3 is anoten. Yung sa Griego, ang term na anoten, mga kapatid, is born from above. Kapanganakang mula sa itaas. Kasi kung susundan natin itong John chapter 3 verse 3 na ito, si Nicodemus ang nagsalita nito sa maling pagkaunawa niya, mga kapatid. Kaya nga sinasabi dito sa John chapter 3 verse 5, unless a man be born of water and spirit. Kaya nga hindi natin ine-exclude yung mga bata. That is why we in the Catholic Church at the very early age, tinatanggap ng simbahan ang mga bata na mabinyagan because part sila dito sa salvation. Part sila na maliban na ang tao yung mga ipanganak sa tubig at espiritu, hindi sila makakapasok sa karya ng langit. May sinasabi bang except? May sinabi ba rito, except the little children, they have to wait until they will grown up to na makarating sila ng 12 years old. May sinabi ba ganun na open and close parenthesis man lang? Meron bang ganun? Wala. Kaya nga yung ebanghelyo ngayon, sinasabi ng Panginoon na huwag ninyong hadlangan ang mga bata na lumapit sa akin because the kingdom of God, yan, di ba? Anong nakita niyo yung relationship sa John chapter 3 verse 5? Because the kingdom is belong to them, to such as this. See? So kabilang sila na belong or para sa kanila. Sa mga katulad nila. Then why deprive the kids to enter into the kingdom of God by means of baptism?
So, hindi na natin hintayin yung 12 years old. Maliban kung na-convert ka at the age na ganun na, katulad nung halimbawa si Brother Amek, dati siyang sabadista, sa kanyang mula pagkabata, or si Brother Noedora, mula pagkabata ay sila ay mga protestante. So once na in-embrace nila yung Catholic faith, kung anong edad sila pumasok, doon sila babautismuhan. Yan. Kaya nga sa atin, sa Catholic Church, merong tinatawag na infant baptism, sa bata i-baptize. Then after that, pagdating ng 12 years old or 13 years old, meron tinatawag tayong sacrament of confirmation, na yung bata na dating bininyagan na walang muwang, ay sila na ngayon mag-confirm ng kanilang pananampalataya. Sila na yung mismo ang tatanggap nung i-confirm na nila na yung ginawa sa kanila na baptism is na nila, sinasangayunan na nila, i-confirm. Sila na mismo yung magsasagot ng tanong sa kanila ng mga pari. Yan. So yun mga kapatid, yun yung reason. Yun yung hindi na dapat pang argumento pa na hindi magko-quote ka pa ng kung ano-ano pang mga verse. Ito ang linaw na eh. Yung ibang verse na yun, i-reconcile mo dito sa John chapter 3 verse 5, na maliban na ang tao ay panganak sa tubig at sa espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Hindi sinabing except little children, kasi ang mga bata wala pang kasalanan. No, contaminated yung mga bata, mga kapatid. Kaya nga sa Psalm 51 verse 5, ano sinasabi ni King David doon? Makasalanan na ako bago pa man ako iluwal. And then sa 1 Corinthians chapter 15, di ba? Sa pagkakasala ni Eva at Adan ay pumasok ang kasalanan. Okay. 1 Corinthians chapter 15 verse 21, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Mabubuhay. Born anew, born from above. Unless be born from above. In John chapter 3 verse 3, anoten, born from above. Kapanganakang mula sa itaas. Hindi kapanganakang muli. Kasi kung ipanganak na muli, naipanganak ka sa kasalanan, ipapanganak ka uli sa kasalanan. So, there is a need that ang kapanganakan natin mula sa Diyos, born from above, anoten. Yan yung sinasabi ng mga kapatid, okay? Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Yan, yung sinasabi mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22, mga kapatid. That is why na ang mga bata ay binibinyagan, kasi part sila ng plano ng Diyos sa kaligtasan. Yun yung sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Do not prevent them to come to me. Isa yun sa paraan na dinadaladaan natin ng mga magulang ang kanilang mga anak, primarily na mabinyagan para maging bahagi ang kanilang anak sa kingdom of God, sa body of Christ, sa church. Kaya hindi dapat sila i-exclude, hindi dapat sila i-prevent. Yun yung sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Do not prevent the little children to come to me, because the kingdom of God belong to such as this. Ayan. See, mga kapatid? At the same time, mga kapatid, ang bautismo ay pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. So, biruin mo kung ang anak mo, kung nasa protestante ka, yung dedication ng ina-practice nyo, which is mali, sabi kong mali, balikan nyo kung bakit mali. Balikan nyo yung Exodus chapter 12. Ang atin is, the church sa atin is baptism. Bakit? Pakikiisa sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo ito.
So the kids ay dapat makiisa rin sila sa kamatayan ng Panginoon through baptism. After na nakiisa sila, ay nagiging bahagi sila sa body of Christ, nagiging bahagi sila sa Christian world, nagiging bahagi sila sa church. Nakakapasok sila sa kingdom of God kasi hindi sila excluded, mga kapatid. Yan. Okay? Yung sasabi dito sa Romans chapter 6, mga kapatid, sa Romans chapter 6, so therefore, ang mga bata ay kailangan din silang kasama sila sa pakikiisa doon sa ang Panginoong Jesucristo through His death, through baptism, in His death, makikiisa sila. Okay. So Romans chapter 6 verse 3, mga kapatid, na sinasabi dito hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namamatay at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo, sapagkat kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. You see? Sa isang bagong pamumuhay, born from above, a new life from God. So, kasama yung mga bata. So, bakit prevent them? Yun yung sinasabi ng Panginoon ngayon. Do not prevent little children to come to me because the kingdom of God belongs to such as this. Yun yung rason, mga kapatid. So, kung titingnan nyo, ihambing nyo yung ginagawa ng mga kapatid natin sa separated brother natin, yung dedication, ay mali sila. Balikan mo yung historical background ng dedication. Tama tayo sa Catholic Church. Ang tatanong lang naman ng mga kapatid natin sa ibang sekta meron bang mababasa verbatim sa Biblia na kailangan binyagan ng mga bata? Ayun na nga, implicit man, hindi man siya explicit. Pero ang linaw nun sa John chapter 3 verse 5, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ang tanong, ang bata ba'y tao o hindi? Tao. So, kung tao, therefore, he is included sa sinasabi sa John chapter 3 verse 5. Included siya na makiisa sa kamatayan at kamatayan ng Panginoon through baptism. Yung sinasabi sa Romans chapter 6 verse 3 to 4, mga kapatid. Meron pa dito sa Mark chapter 16 na puntahan natin. Okay? Sa Mark 16, sinasabi dito makikita niyo yung relationship din doon sa sinasabi sa John chapter 3 verse 5, mga kapatid. I think you Ana. Sabi dito sa Mark chapter 16 mga kapatid, tingnan nyo, sundan nyo sa Bible. Okay. 16:15 to 18. He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned." Okay? Whoever believes and is baptized will be saved. Ang tanong din, pangalawang tanong, ang mga bata ba kailangan ng kaligtasan? Yes, they are. They need. Kasi sinasabi sa John 3:5 nangangailangan sila ng kaligtasan. Kasi isa din yung sa reason na binanggit na natin kanina, yung sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22. That is why we are baptizing the kids para yung contamination of sin na kanilang sinasabi sa 1 Corinthians na kung paano pumasok ng kasalanan dahil sa kanilang kaugnayan kay Eva at Adan, ay ganun din naman pumasok ang pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo sa kanyang kamatayan.
na kailangan lahat ay makiisa doon. Ay pakikiisa. Kaya mga bata, kasama sila. Bakit natin pinipilit na hindi pwede? Ang tanong na naman dyan, bakit meron bang sinasabi sa Biblia na kailangan binyagan yung bata? Yun na nga yung pinakarason. Balikan ni John chapter 3 verse 5. At isa pa, sinong pwede mag-question sa simbahan? Ang simbahan, legit na may connection sa mga alagad. They are possessing the authority given by the Lord Jesus Christ. Kasi tayo ang Catholic Church ang legit na may unbroken link to the apostles. So therefore, ang Catholic Church ay may legit authority coming from the Lord that was handed down to them. Okay? Anong sinasabi ng Panginoon? Anong sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16, mga kapatid? Para maintindihan natin na kung ano yung i-impose ng simbahan. Pag sinabi ng simbahan, ay sino ka? Who are you to question? What is your authority? The church has the authority sapagkat sila may unbroken link sa mga unang alagad. Therefore, they have the authority. Who are you to question what is your authority? Di ba? Ano sinasabi sa Matthew chapter 16? Baka hindi nyo naintindihan kasi ito, kaya ganun na lamang kayo na nagko-question sa simbahan. Nabubudol kayo ng mga taong kung sino-sino nagsasabi sa inyo. Ano sinasabi dito sa Matthew chapter 16? Mga kapatid, verse 18. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. Verse 19, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever, yan, hindi yan napapansin ng karamihan. Hindi nila napapansin yan. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Naintindihan niyo whatever? Ano man ang tatalian ninyo dito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man ang ipapahintulot ninyo dito sa lupa, ipapahintulot sa langit. Then, who are you to question when the church said, let us baptize the infants? What is your authority to question the church? Kahit yung mga separated brother natin, they have no authority to question. Unbroken yung connection nila sa mga apostol. We have broken yung connection nila sa mga apostol. Tayo sa Catholic Church, unbroken. So therefore, the continuity of authority coming from the Lord, dumadaloy sa kanila. Linaw nito mga kapatid. Matthew chapter 16 verse 19, whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. So ano sasabihin ng langit? Huy, bakit nyo bininyagan yung bata? Pinapayagan ka kung anong papayagan dito sa lupa, papayagan sa langit. Then who are you to question? Who are we to question the authority of the church? Kaya nga ang linaw naman sa John chapter 10 Dahilan yung mga taong nagko-question na yun kasi hindi talaga sila tupa ng Panginoon. Ang sinasabi sa John chapter 10, ano sinasabi doon? Ang aking tupa ay nakikinig sa aking tinig. So, kaya ka siguro hindi nakikinig because you are not part of the sheep. Baka kambing ka. Diba? Ano yung kambing? Attitude ng kambing. Always yun. Rebelde yun. Matigas ulo, maingay.
Kaya nga pagdating sa Judgment Day, nalintulad yung paghihiwalay ng kambing sa mga tupa. Yan yung sinasabi sa Matthew chapter 25 verses 31 to 46. So, yan mga kapatid. At inulit pa yung Matthew 16:19 yan doon sa Matthew 18:18. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will lose here on earth, whatever you will lose here on earth shall be loosed in heaven. Then who are you to question? Kaya nga, pag sinabi ng simbahan, ang mga bata dapat binyagan. Kasi bahagi sila, parte sila sa kingdom of God. They must be part of the kingdom of God. They are not excluded. Ano mangyayari sila kung mo namatay yung bata, 11 years old, walang bautismo? May si Brother Wendell, si user 2260734, may ano masasabi niyo sa edition na King James Bible, yung may salitang Catholic, reliable ba yun? Oo, reliable kasi ang word naman na Catholic is universal. Lalo nang pwedeng gamitin ng Catholic Church yun sa kanila. Kasi tinatanggi nila na wala yung Catholic Church sa Bible. Mayroong translation talaga na ganun na sa Bible na verbatim na may word na Catholic Church. Actually, kahit yung sa Baptist hymnal dati, nung nasa Baptist pa ako, meron dati doon na tinatawag na yung profession of faith nila, yung Apostles' Creed. Hindi ko lang alam kung andun pa rin yun. Pero ang pagkaalam ko is dati nakita ko yung Catholic Church sa Baptist hymnal doon sa likod, yung Apostles' Creed. Okay. At least mismo na, 'di ba, nagpapatunay mismo na yung Biblia ng mga Protestante na King James Bible, yung 1611, yung authorized version na sinasabi nila, ay may salitang Catholic. Kasi ayun naman talaga Hindi naman talaga ma-deny. Bakit? For the first 1,000 years, ano ba ang simbahang umiiral? Sige nga, ikuha nyo yung kasaysayan, tanongin nyo yung sarili nyo. For the first 1,000 years, ano ba yung simbahang umiiral? Kailan na nagpasimula itong pagdami ng iba't ibang mga sekta? Noong 1517, mga kapatid. Sa pangunguna ni Martin Luther na isang Agustinian monk. Yun nga, ang ginagawa nating joke is, nang umalis sa simbahan, dalawa ang dinala niya. Una, Biblia ng Catholic Church. And then, pangalawa, yung madre. Sinong sister rin nakalimutan ko. Madre, inasawa ni Martin Luther. Then later on, pinakialaman nila yung Biblia. Then, what is their authority? Nung nag-separate sila sa Catholic Church, naputol yung kanilang connection. Naputol yung authority nila. Then, ang pinakialaman nila yung Bible, ano yung authority nila to do that? Because the authority given to the church, not to them. Once you separate yourselves from the church, so therefore, pinuputol mo yung ugnayan mo sa mga apostol. Ang mga apostol, binigyan ng authority ng Panginoon. Diba sa Matthew 28, sabi ng Panginoon, all powers. Okay, tahan natin Matthew 28 At tingnan nyo yung declaration ng Panginoon. Sa akin, sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lalo sa lupa ay sa akin. Then sa Kanya, kinumission yung Kanyang malagad. Okay? Ibig sabihin, binigay niya yung authority sa Kanyang mga alagad. Sabi sa Matthew chapter 28, punta natin Okay, ang sabi dito. Sa verse 18, then Jesus approached and said to them, all power in heaven and on earth has been given to me. Has been given to me. Go therefore
Then, binigay niya yung nasa kanya, binigay sa kanya yung authority ng sa langit at lupa. Kaya, then after that, go therefore. Sa kanya sinabi sa mga alagad, go therefore. Oh, ano pa yung sinasabi doon sa Luke chapter 10 verse 19? Sabi niya, I have given you. Okay. Sa Luke chapter 10 verse 19. Sabi rito. Related to mga kapatid, binabanggit natin to. Bagamat ibang teksto ito, pero kino-quote natin kasi related dun sa topic na sinasabi. Verse 19, behold, I have given you the power to tread upon serpents and scorpions, upon the full force of the enemy, and nothing will harm you. So yung authority na yun, binigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Yun na nga, plus kanina yung binanggit natin, yung Matthew chapter 16 verse 19, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Alam niyo yung sinasabing the keys to the kingdom of heaven? Authority. Yan yung authority. Subukan nyo. Parang katulad dito mga try nyo imagine na. Ako dati nakaranas ako ng ganun. Na yung joke na ito ano natin na pero hindi naman siguro ano to yung isa dating official ng isang official dati nung konsihal ng isang dito sa Rizal. Pumunta sila ng Baguio, yung kaibigan ko, kaya nagkita kami. Ako yung pinagstay sa bahay, ako mag-isa. Ilang araw sila doon sa Baguio. Ngayon, siguro baka nagdududa, tinawagan yung kamag-anak, pumunta doon. Sinicheck ako doon sa bahay, baka kung ano yung ginagawa ko. So, ibig sabihin, once na ibinigay sa iyo yung susi, mga kapatid, ibig sabihin, once na ibinigay sa iyo yung susi, may karapatan ka to open and to close. Kaya yung mga tao sa labas, pag wala silang susi, ano mangyari? Hindi sila makakapasok. Kaya yung mga tao na umalis sa Catholic Church, they have no more authority. Because the keys symbolizes of power and authority is in the church. Given to Saint Peter. And this authority, because this was given to him, so therefore, it must be handed down to the successors. Kaya nga, tayo lang sa Catholic Church, may natatawag ng apostolic succession. From Saint Peter up to Pope Francis, meron na tayong 266 Pope. Kaya itong nagkasakit si Pope Francis, ay pinag-uusapan na kung sino kaya ang magiging kasunod na Santo Papa. So, yun na kaagad yung pinag-uusapan. Kasi, it must be handed down, it must be ipasa yung authority na yun, mga kapatid. Ingay electric fan. Ayun nga eh. Yun yung authority, kailangan ipasa. Thank you, Linden Persincola. So, kailangan ipasa yung authority. Yun yung simbolismo ng susi, mga kapatid. Kaya nga, alam ng mga Hudyo, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo yun, makikita natin na yun ay naintindihan nila. Kasi, meron silang background dito, katulad doon sa nakalagay sa Isaiah chapter 22, mga kapatid. Sa Isaiah chapter 22, kung babalikan niyo doon na, sabi niya, ano man ang buksan mo, punta natin sa Isaiah chapter 22, mga kapatid. Yun yung reference, yun yung sinasabi yung kahulugan ng susi. Ito sabi sa Isaiah chapter 22. Okay. Isaiah 22 verse 22, ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David.
Dito sa verse 20, umpisa natin. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Elias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama. Siya ang magiging pinakaama. Magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Yan. Pinakaama, intindihan niyo yun? Kaya nga ang tawag natin sa ating Pope, Santo Papa. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay, walang makakapagsara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. So you see, yan yung kahulugan, authority. The authority is in the church, in the Catholic Church. Wala sa mga separated brethren natin. Nung umalis sila, therefore, nasa labas, wala silang authority. Ang susi na sa atin. Paano sila makapasok? Mga kapatid. Yan. So therefore, kung naintindihan natin yung authority ng simbahan na ibinigay ng Panginoon, then who are you to question? Kaya nga pag sinabi ng simbahan, binyagan yung mga bata, anong karapatan mo magtanong? Hindi pwede binyagan ng mga bata. See? Sabi ni Living Rock na member ng Inc. 1914, anong authority na naman yun? Pag-anic authority. Hindi, authority na galing sa Panginoon. Libre mangarap. Kayo yun, yung libre mangarap. Angkop na angkop sa iyo yung salita. Kasi sa inyo sa Inc. 1914, nag-hallucinate kayo na natalikod yung iglesia para maisingit nyo si Mang Felix. Samantalang walang ganun. So, libreng mangarap. Nasasabihin na natalikod yung iglesia para maisingit nyo si Mang Felix na sugo na hindi naman matatagpuan sa Biblia. Diba? So, libre mangarap. Ang tanong lang is, anong authority? Saan? Anong katibayan? Diba? Wala. Yung pagtatalikod na sinasabi ng Inc. 1914 ay kopyahan lang yan. Ginopya nyo lang yan sa Mormons. Dami kayong mga claimants ng apostasy, ng restorer, sa pagiging restorer kuno. Since na marami kayong nagki-claim, nag-claim niyan nga si Joseph Smith na natalikod. Since marami kayong nagki-claim, ang tanong, kung pagbibigyan natin, ang tanong, sino sa inyo ang legit na restorer? Kung sakali, kung pagbibigyan natin, sino sa kanila ang tunay na restorer? Si Mang Felix o si Joseph Smith? Or the rest of other claimants? Kasi kapag marami kayong claimants, dapat i-prove nyo muna sa sarili nyo kung sino yung legit. Pero wala rin namang dapat i-restore. Kasi wala ngang dapat i-restore. Parang katulad ng motor, di ba? Bago yung motor mo, dadalhin mo sa shop. Paki-restore nyo yung motor ko. Anong i-restore ng shop? Pwede i-modify. Pero sinabi mo i-restore, wala. Diba? Natawa ka, Living Rock, diba? Kasi una-una, sino mag-restore? Walang apostasy na nangyari. Aral na magdarayang espiritu yun sa huling panahon. Na sasabihin na natalikod yung iglesia para maisingit yung founder nyo. Yung mga talata na hindi naman para sa inyo ay inaangkin nyo. Yan mga kapatid. Winter, stop. So yan mga kapatid
Yan, night. Mga pasugo at mga fundamental books ng ibang sekta sang-ayon na ang Catholic andyan sa 1st century. Yun naman talaga ang katotohanan. Night. Tita Hagimit. Hello po, magandang araw. Magandang araw po. Hindi, bumaba lang. Bumaba lang yung tuto lang aso. Ano naman ang authority ng aso? ang tutol ang Biblia doon sa sinasabing apostasy. Yun, pangarap lang yun, hallucination lang yun ni Mang Felix kasi yun nagkulong siya ng 3 araw, 3 gabi sa sa kwarto. Paglabas niya, sugo na siya. Ayun, nag-hallucinate kasi nagutom. Tapos, kaso lang, siya 3 araw lang stay sa kwarto. Paglabas niya, sugo na siya. Siya daw yung isa sa anghel doon sa Revelation chapter 2. Tapos, ang kaso, may mga huli pa, dumating pang nahuli. Kaya nga, yun yung katuparan sa Matthew 24:11. Actually, biblical naman talaga si Mang Felix. Sorry to say na nasasabi ko nung nakalipas na araw na hindi siya biblical. Biblical po siya kasi sinasabi doon, kasama siya doon sa Matthew chapter 24 verse 11. So sorry kung nasabi ko nung nakalipas na araw na hindi siya biblical. Biblical po si Mang Felix. Matthew 24 verse 11. And then, sinasabi na nasugo siya sa Revelation chapter 7. Pero, yun yung tutol ang Biblia doon sa sinasabing apostasy. Wala pong ganun, mga kapatid. Kung meron mang magsabi sa inyo na natalikod yung iglesia, may mag-akay sa iyo ng mga sekta o denominasyon, sasabihin na natalikod yung iglesia na tinatag ng Panginoon, ay huwag po kayong maniwala sapagkat yun ay walang katotohanan. Ang iglesia ang tinatag ng Panginoon, okay. Yun nga, lagi yung challenge natin sa kanila yung mga kapatid. Si Knight. Napanood mo ba yung kahit si Eli Soriano, di ba? Itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Isang beses, Knight, may nagtanong kay Eli Soriano. Actually, nasa YouTube yan. Andyan pa rin yan, hindi pa rin nila tinitake down. Andyan yan. Ang sinasabi, tinanong si Brother Eli Soriano. So, since na ayaw niyang maipit, ay tinanong siya ganito. Brother Eli, sino ang nagtatag ng Catholic Church? Ano sagot ni Eli Soriano? Hindi ko alam kasi hindi pa ako ipinanganak noon Kasi 2,000 years ago na Hindi nahuli siya na ang Catholic Church is already existing for almost 2,000 years. So, nahuli si Eli Soriano. Hindi niya sinagot na kung sino yung nagtatag, pero nahuli siya doon sa bibig niya na hindi ko alam kasi hindi pa ako ipinanganak noon kasi mga almost 2,000 years na yun So, ibig sabihin, kinikilala ni Eli Soriano na ang Catholic Church is already existing for almost 2,000 years. At kung titingnan natin sa kasaysayan, mga kapatid, that there is no other church that exists for almost 2,000 years but only the Catholic Church. Yan, sabi ni Knight. Alam niya yun. Ganyan naman ng mga leader nila, niluluko yung mga member nila. Totoo yun kasi ayaw niya sabihin ng direktahan. Kasi natural, kung ang Catholic Church pala ang nagtatag ay ang Panginoong Jesucristo, so bakit ka protestante? Bakit ka MCGI? Bakit ka Inc. 1914? Bakit ka Mormons? Bakit ka protestante in short? Kung ang Catholic Church pala ang nagtatag kung ang Catholic Church pala ay tinatag ng Panginoong Jesucristo, then why you are continued to protest against it? Samantalang sinabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, ano sinasabi niya? Meron akong ibang mga tupa na wala pa sa kawang ito na kailangan ko rin silang kalingain upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. So yun yung desire ng Panginoon, na maging isa ang kawan at isa ang pastol. Hindi niya sinabi doon sa John chapter 10 verse 16 na magkakaroon ng mga panibagong kawan at mga ibang pastol.
Ang John chapter 10 verse 16, ginagamit ng iba yan kasi tinitwist ng iba yan. Pero tingnan nyo, sabi niya, so that there will be one flock and one shepherd. Hindi sinabi niya, there will be another flock and another shepherd. Walang ganon. Yan. So, bakit ka maniwala na ganon? Na natalikod? Bakit ka maniwala na okay lang yung iba't ibang mga sekta? Ay hindi inaaprobahan nga ng Panginoon yun eh. Kasi sinabi niya nga sinasabi niya sa John chapter 10 verse 16, so that there will be one flock and one shepherd. Isa lang kawan, isang pastol. Ang hindi mo masabi ang sulpot kasi pinasimulan niya ng Panginoon ang Catholic Church. Ang Inc. 1914 yun yung sulpot kasi ang church ng Panginoon established niya sa Jerusalem. Tapos ang Inc. 1914 lumitaw sa Pilipinas. Sa anong paraan? Sino nagdala from Jerusalem to Philippines? Ibig sabihin sulpot. Sulpot. Yun yung sulpot. Not the Catholic Church, Living Rock. Yun. So, yun. So, si Living Rock member ng Inc. 1914, nabudol siya, napaniwala siya na natalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon. Okay, samantala wala namang nangyaring ganun, mga kapatid. Okay, so yun yung sulpot. Sabi niya, bakit may schism? Ayun nun, kahalin tulad nun ng sulpot. Okay, schism, 1054. Ibig sabihin, naniniwala ka sa schism. Ibig sabihin, naniniwala ka na for the first 1,000 years, there is only one church that exists, the Catholic Church. Ang schism nangyari 1054. Kasama yun sila yun. Ang Great Schism nangyari noong 1054, yung Orthodox. Pero nangyari sa Orthodox? Ang Constantinople. Bumagsak ang Constantinople. Bumagsak ang Constantinople. Hanggang ngayon, yun, hawak-hawak na ng Turkey, ng Ottoman, ng Turkey. Di ba, andun yung Hagia Sophia. And then, maliban doon sa Great Schism, may another schism na nangyari. And continuous schism na nangyari. Kailan yung isa pang schism nangyari? Yung 1517. And then, almost every day, may schism na nangyari. At yun ay katuparan ng sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 18. Yun, katuparan kayo dun. Sa 1 John chapter 2 verse 18, basahin mo sa Bible mo, wala namang ministro nakakita sa inyo. Basahin mo Living Rock. Okay, Living Rock, basahin mo yung 1 John chapter 2, 18, 19. Sekreto lang, hindi naman alam ng mga hindi naman alam ng hindi ko sabi niya, problema mo, di ka pa nagpapakyat pa mga supal lang pagka-ignorance mo. Baka ignorant, hindi ignorance. Okay. Ito pa si Awit 119 verse 11. Ito pa, at least meron tayo maliban sa Inc. 1914, meron tayo ibang kasama rin kung si Kristo po ang nagtatag sa Katoliko, anong talata po inutos ni Kristo po na gumawa ng larawan. Okay. So, mamaya na yan. Si Living Rock muna, sa iba na yung pinagtatsagaan natin si Living Rock. So, di ba, Living Rock, so kayo yung katuparan nung 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Paano ka masupalpal yung primary doctrine mo na pagtalikod ay hindi mo nga mapangatwiranan. Di ba? Hindi mo nga mapangatwiranan. Okay.
Ay, hindi mo ba nabanggit hindi mo ba narinig yung sinasabi ko sa iyo kanina sa 100 awit 19:11? Ang sinabi kong authority given to the church, whatever. So hindi mo siguro naintindihan yung whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Inulit sa Matthew 18:18. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose here on earth shall be loose in heaven. So hindi mo naintindihan yung sakop yun. Yung patungkol sa paggawa ng larawan. Kasi authority given to the church. Ngayon, kung babalik ka naman doon sa argumento mo na Exodus chapter 20, verse 3 to 5, ay dapat alamin mo rin yung tinatawag na Exodus 25:18 to 22, and then Numbers 21:4 to 9, and then 1 King chapter 6, and then yung Ezekiel 41:17 to 19. Ako yung tatanungin mo, Living Rock. Ako yung tatanong sa iyo. Saan sa Biblia? Huwag ka na magtanong, i-google mo na lang yung tanong mo. Hindi mo na kailangan yung ganyan. Mo na lang, sagutin mo na lang doon sa akin. Saan sa Biblia na sinabi na natalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon at sinabi niya na ito'y muling itatayo. Sige nga, saan? Kasi nababasa ko sa Bible, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kasama yung 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Ang sinasa 1 Timothy 4:1 to 3, kasama kayo doon, kayo yun. Sa huling araw. Sa huling araw. Sabi niya. Kaya ang authority nyo, magisterium nyo. Teaching authority yung magisterium. Ang inyo nga, pasugo eh. Sa pasugo. Okay. Sa pasugo kayo. Wala nga, hindi nga kayo So, sa 119:11, ganun. Kung naintindihan mo sana yung Matthew chapter 16, verse 19, and then Matthew 18:18, hindi ka na magtatanong ng ganun. Kung meron bang talata sa Biblia na inutusan. Okay? Okay. So binagbabawal. So ibig sabihin, sabi ni brother ni Awit So yan. Ang basihan mo naman Awit 119:11 is yung Exodus 23 to 5. Pero dapat i-reconcile mo yun sa Exodus 25:18 to 22, and then Numbers 21:4 to 9, 1 King chapter 6, and then Ezekiel 41:17 to 19. Din saka ka mag-conclude. Sasabihin mo, what does it mean? Paano mo ngayon yung reconcile? Bago ka matawa sa sinasabing magisterium, may pati yung spelling mo nga na magisterium, yung ignorance, Living Rock. Bago mo yan, pagtawanan yung magisterium, itawanan mo yung sarili mo. Kasi una-una, yung sekta mo, sulpot sa Pilipinas, walang kaugnayan sa first century. Sister Amy, good morning. Sister Amy Victorio. Matthew 18:18, Matthew 16:19, sa 119 verse 11, Awit 119:11. Yun, basahin mo yon, Exodus 25:18 to 22, Numbers 21:4 to 9, 1 King chapter 6, buong chapter 6, and then Ezekiel 41:17 to 19. Din saka mo i-reconcile dun sa Exodus chapter 23 to 5. Kailangan i-reconcile mo yun, hindi mo pwede paglaban-labanin yun. Tsaka yung intindihin mo yung Matthew 16:19, yung sinasabi daw, whatever, and then whatever, and then yung sa Matthew 18:18 na sinasabi na inulit-ulit, whatever
you will bind. Ano yan? Michael Doria Ingle. Basta kulto ni Mana, walang alam yan. May alam naman bro, yung para silang mga computer, kung ano lang yung sinaksak sa kanila. Yun yung alam nila. Pero kapag lumabas na doon, wala na sila. Kaya hindi niya nga masagot kung saan sa ano eh. Hindi niya nga masagot ni Living Rock. Patunayan natin na si Living Rock pala ay patay na bato. Kasi hindi niya nga masagot kung saan niya may po-point out sa Biblia na sinasabi matatalikod ang iglesia at ito'y mahalinahan ni Mang Felix. At yung silence ko nga sa kanya, since na marami kayong claimant ng apostasy, then sino yung pinaka-legit na restorer from among them? Is it Felix or Joseph? Kasi si Joseph yung unang nag-claim noon. And then may mga libro pa siya na sinasabi, revelation sa kanya. So ibig sabihin ay mas legit kung titingnan natin si Mang Joseph na claimant doon sa pagiging restorer. Hocus-pocus ang doktrina niya. Hindi hocus-pocus yun. Sasabihin mo yan sa inyo. Yung doktrina apostasy theory, yun yung hocus-pocus. Primary doctrine, yung doctrine nyo na anghel si Manalo, base doon sa Revelation chapter 7. Yun yung hocus-pocus. Dinoktor nyo lang yun. Yun yung Living Rock. Yun yung hocus-pocus, primary doctrine nyo. So, kawawa ka. Pero mo naniwala ka sa ganun. Tapos, birin mo, naniwala ka sa Kristo na tao. So, paano kung maliligtas nun? Paano makatubos yung dugo ng Kristo na tao doon sa Acts 20:28? So, yan mga kapatid. Okay, so, araw-araw naman yan si ano. Okay. Awit 119:11. So, ibig sabihin, awit 119:11, tinatanggap mo na yung sa unang tanong mo yung sagot ka na. Ang tanong mo, pangalawang tanong, mo na lang, bro. Sigurado Katoliko ka naman before, no? Ano ko na lang, suggest ko na lang sa'yo, i-google mo na lang Catholic answer. Catholic answer, what is purgatory? What is purgatory? Ayun na lang, Google mo. Si Catholic answer, maraming naka-file doon. Hindi ko na kailangan pang i-discuss yan kasi yung mga topic na yan is marami nang nakasulat dyan. Marami na mga magagaling na mga Catholic apologists ang sumagot niyan. So, ganoon na lang siguro gagawin mo para less, hindi ka na masyado mahirapan. Hanapin mo na lang Google saan sa Biblia ang purgatorio. So, yun yung mo na lang. I-google mo na lang. O di kaya kung may messenger ka, may meta, what is purgatory? Ano yung purgatorio na belief ng mga Katoliko? Yan, i-meta mo na lang. Marami na pong mga topic kasi yung ganyan So, hindi ko na kailangan pang i-discuss at ipaliwanag pa ng kung ano-ano. Ang binibigyan natin itong pansin si Living Rock na sumasalig dito sa atin na miyembro siya ng Inc. 1914, yung isang sekta na sumulpot sa Pilipinas na gumagamit sa pangalan ng Panginoon na sabi nga ni Marcoleta na miyembro nila, congressman, na author ng Anti-Cross Bill. Na sabi ni Marcoleta, it doesn't mean na ang Indian Ocean ay sa India. Hindi ko muna gumagamit ng pangalan, ginamit yung pangalan, sa kanila na. So, the same logic na ginamit ni Marcoleta ay magagamit din laban sa kanila. Hindi ko muna ang Inc. 1914 ay nagtataglay ng pangalan ng Panginoong Jesucristo ay ang Panginoong Jesucristo na nagmamayari. Kasi mismo ang Philippine Arena na pinangalanan nila sa Philippine Arena ay hindi naman talaga ang Pilipinas ang may-ari ng Philippine Arena, kundi ang mga Manalos. Ang Jose Rizal University, it doesn't mean na kung si Jose Rizal ang nakapangalan doon, siya yung may-ari, hindi siya ang may-ari. The same with Inc. 1914. Bagamat nakapangalan sa Panginoon, ay hindi naman talaga ang Panginoon ang may-ari, kundi si Mang Felix.
So yan yung katotohanan mga kapatid, at yun nga ang isa sa mga ginagamit ng mga sekta kasama ni Living Rock na yan yung ginagamit or kapital nila na natalikod daw yung iglesia na itinatag ng Panginoon. Pero kung titingnan natin mga kapatid, nowhere in the Bible na sinasabi na matatalikod or natalikod yung iglesia ng Panginoon. Kasi beforehand pa naman mga kapatid, so isa yan, di ba? Yung mga ginagamit na mga talata para pang-akay. Nung nakalipas na araw, nakuha na natin yung patungkol sa Matthew chapter 6 verse 7, and then yung Matthew 23 verse 9, at ito yung siguro yung pangatlo natin, is yung sinasabi na ginagamit nila na natalikod daw yung iglesia na itinatag ng Panginoon. Na natalikod daw yung iglesia na itinatag ng Panginoon, at kaya nga nagkaroon ng Inc. 1914. Pero at saka yung actually hindi sila ang unang nag-claim ng natalikod, kaya yung challenge natin sa kanila, since na marami silang claimant, who among them is the legit restorer ng natalikod na iglesia ng Panginoon. Dapat magtalo-talo muna sila kung sino sa kanila yung legit. Pero hindi po mangyayari mga kapatid yung pagtalikod, sapagkat makikita natin na ang sinasabi sa hula pa lamang mismo, mga kapatid, sa Daniel chapter 2 verse 44, sinasabi doon na sabi niya, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor shall be delivered up to another person, to another people. So you see, doon pa lang, very clear yan. And that is very appropriate to the church, mga kapatid. Kasi sa iglesia, sa simbahan niya natupad, yung Daniel chapter 2 verse 44. And then yung sinabi pa yung hula doon sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. Ano sinasabi doon sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13? Kasi bigyan natin ng pansin itong kahit paulit-ulit na ito, pero kinakailangan natin ulit-ulitin sapagkat inuulit-ulit din nila ito. At because of that word, ay marami na pong mga Katoliko ang tumalikod sa pananampalataya. Sila yung tumalikod, hindi ang iglesia ang natalikod. Sila yung katuparan ng sinasabi sa 1 John chapter 2 verses 18 to 19, mga kapatid. Okay. Sa 2 Samuel 7, 12 to 13. Okay. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo, patatagin ko ang kanyang kaharian. So hindi si Solomon ang tinutukoy ng Diyos dito. Hindi si Solomon. Okay? So verse 13, siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghari sa aking bayan magpakailanman. Mga kapatid, so makikita natin na sinasabi dito magpakailanman, so therefore there is no chance of apostasy. Si Pogwa, sigurado ka ba? Basahin mo sa Acts 4:10 to 12. Sa pangalan ni Kristo ang ikaligtas ng tao, kaya ink. Yung ink doon sa Acts 4, ang ink doon sa Roma 16:16, kayo ba ang tinutukoy doon? Hindi. So kung ang pangalan ng Panginoon ay kaliligtas, so therefore, ang pagliligtas ng Panginoon ay nagpasimula nung itinatag niya yung kanyang iglesia ng 1st century hanggang sa kasalukuyan. So ngayon, kung sasabihin mo na nataligod yung iglesia, paano yun? Paano mo masasabi na niligtas ng Panginoon yung tao? Yung iba na hindi pa lumutang yung ink, 1914. Paano yung hindi nakasama sa ink 1914? Sabi niya, yes, kaugnay. Paano kaugnay? The church in Romans chapter 1 verse 7 and 8 at saka Romans 16:16, yun yung tinutukoy ni San Pablo doon. So, nung panahon ba na yun na sinulat ni San Pablo sa Romans 16:16,
ay naroon na kayo? So, paano yun? Paano mo reconcile yun sa 1914 at saka yung first century? Kasi nga, hindi nyo nga ma-prove, kahit si Living Rock nga, di ba? Hindi nyo ma-prove na natalikod. So, therefore, wala ang chance yung in 1914 maging yung kay Joseph Smith, kasi si Joseph Smith ang unang nag-claim ng pagtalikod. Ang challenge ko nga sa inyo, since marami kayong claimant, okay? Since na marami kayong claimant doon sa natalikod yung iglesia at kayo yung restorer, ngayon nga ang tanong ko sa inyo, since na marami kayong claimant, sino yung legit na restorer? Diba? Hindi mo ma-reconcile yung 1914 at saka yung first century. Kasi wala nga kayong kaugnayan. Sulpot kayo, yung sulpot talaga. Walang ganun na matalikod at walang hula na merong lilitaw na muling magtatayo nito. Walang ganun. Kaya nga sabi sa Daniel chapter 2 verse 44, God will set up a kingdom that shall never be destroyed or shall delivered up to another people. So kung natalikod, nasira. Then, kung nasira, and then, dapat hindi sinabi ng Panginoon. Lalabag ka agad yun sa hula dun sa Daniel chapter 2 verse 44. Okay. So, yun. Kaya nga ang ano lang sa inyo, Pugwa, kasi una-una, nag-claim kayo na anghel at sugo si Manalo, nagkulong siya ng 3 beses sa si Mang Peleg sa kwarto. Then after that, paglabas niya, sugo na siya. Ang problema, si Kibuloy, nagstay siya sa bundok ng Mount Kapalong for almost 5 years. Paglababa niya, appointed son na siya. Hindi, talo yung title ng sugo niyo. Dapat mag-submit kayo kay Kibuloy. Dapat po nung nagkulong hindi na lumabas. Nang lumabas nga, nag-hallucinate na 3 araw, 3 gabi. Sabi ni Pugwa, saan sa Bible Purgatory, Pasko, Misa? Bago mo i-question mong amin, dapat kayo muna i-question namin. Kasi, magda 2,000 taon na kami. Kayo, 1914 lang, dapat kayo ang i-question. Saan sa Bible sinabing matatalikod ang iglesia at muli itong itatatag ng isang tao dito galing sa Pilipinas? Saan? Yun na lang muna. Huwag dapat magtanong sa amin. Dapat kami yung magtanong sa iyo. Kasi kayo nga yung bago eh. Akyat nga ako. Patunayan natin. Ay, hindi na. Ano na pagsasabi mo, hindi mo mga sagot eh. Ganun yung ginagawa nyo. Magsisigaw kayo eh. Yun na nga eh. Si Joseph Smith, nga po nagkahoy lang at nadapa. Nakakita ng liwanag pag-uwi, nagtatag na ng Mormon. Si Mang Peleg, si Masmano, nagkulong lang. Nag-hallucinate na siya daw yung restorer. Kaya nga, muna sila, Virgin me. Dapat muna magtalo muna sila kung sino yung talagang totoong restorer. Yun yung challenge ko sa kanila. Hindi yun paninira, Pugwa. Kasi yun yung sinasabi ninyo eh. Nagkulong sa pasugo niya, nagkulong si Felix sa ng 3 araw. Maging sa pelikula na ginawa ni Dennis Trillo, di ba? Andun yan. Nagkulong siya ng 3 araw, 3 gabi sa kwarto. Paglabas niya yun. Naintindihan niya ng Bible, sugo na siya. Sa yung anghel doon sa Daniel 7, Revelation chapter 7, verse 2. Daniel chapter 7. So, hindi yun paninira.
paninira ba yung sasabihin namin o tinatanong kita saan sa Biblia na natalikod yung iglesia ang tinatag ng Panginoon at muling itatayo ni Mang Felix or ng sino mang tao? Kung mangyari yun, paano mo reconcile yun sa sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44? Yan, Pogwa, Living Rock. Paano mo reconcile yun? Daniel chapter 2 verse 44 at saka yung 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. May problema kasi after nang nagkulong siya, diniklara sinasabi niya na siya yung katuparan dun sa Revelation chapter 7. And then sugo siya. At ang problema dun kasi ang tao, naging tao si Kristo. Tao lang talaga. And then sinasabi niya na natalikod yung iglesia yung tinatag ng Panginoon na siya yung tagapagtayo. Talagang problema yun. Hindi, yun yung nagiging problema, yun yung naging issue. Wala namang issue yung pagkulong niya eh. Yung result, yung sinasabi niya, yung declaration niya, yun yung problema. Yun nga natalbugan nga lang sa Kibuloy kasi si Kibuloy 5 taon sa Mount Kapalong sa Davao. Pagbaba, sugo na, appointed son na, mas mataas yung title na kinuha. And yung ganong mga claim ay patuloy na nangyayari, di ba? Ang dami, makikita natin sa mga balita. Yung huli nga, yung sa Surigao. May mga declaration din sila. Di ba? So, hindi nakapagtataka yun kasi yun yung sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 11. Maraming mga lilitaw na mga bulaang propeta. Pugwa, yung bakit alam mo ba sa panahon na nasa loob siya ng kwarto 3 araw at gabi? Ano yun nasa pasugo niyo yan. Hindi na yan galing sa amin. So maybe that is by now mga kapatid, no? Ang ginagawa natin, ginagawa natin yung mga maliit nating paraan na ginagawa natin to para at least para hindi naman i-persuade yung mga kapatid natin sa ibang sekta Para i-persuade sila na magbalik sila sa atin, hindi naman natin necessary kailangan yun. Katulad nung si Almasura, si Brother Almasura, dating member pala ng INC, 5 taon, then naging member ng MCGI, magaling magtalata din. Ayun, nagsabi na babalik na siya sa Catholic Church. So sana maging tapat siya sa kanyang intention, pagpalain nawa siya ng Panginoon. Ang ginagawa natin mga kapatid, not to persuade yung mga separated brethren natin na tanggapin ang sinasabi natin, pero at least sana i-consider ng mga umalis sa Catholic Church na aralin nilang muli ang ating pananampalataya. It is very unfair na umalis din sila sa Catholic Church na hindi naman sila nag-aral ng kanilang Catholic faith bago sila umalis. Okay. Tapos, ang ginagawa natin para at least ma-prevent din natin yung iba pang mga Katoliko na lilipat sa mga sekta na ito. Sapagkat nagtatag ang Panginoon ng isang iglesia at ang iglesia na yun ay hindi natalikod at matatalikod kailanman. At hindi ito maipasa sa kamay ng ibang tao. Ayon sa hula sa Daniel chapter 2 verse 44 at saka 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13 mga kapatid. So there is no chance yung mga nagkiklaim na sila kuno ang restorer ng iglesia ng Panginoon. Okay. Tulad sa iyo, akyat ako, patunayan, ayaw mo, puro ka na lang paninira. Hindi nyo nga mapapatunayan yun. Kasi kapag paakyatin kita kung ano na yung pagsasabihin mo So, magiging magulo na. Kasi una-una, sinasabi ko nga sa iyo, sinasalage kita Maging si Living Rock. Sinasalage kita saan sa Biblia,
sinasabi na matatalikod ang iglesia ang tinatag ng Panginoon. And then, papaano nyo yun ma-reconcile sa Daniel chapter 2, verse 44. So, wala talagang pagtalikod na naganap. So, maybe that is why na mga kapatid, shalom, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. Ingatan nawa tayo ng Panginoon sa mabibigat ng mga pagsubok, sa malulubang mga karamdaman, pagpalain tayo financially, materially, physically, and spiritually. At nawa ay bigyan ng patuloy na kalusugan ating Pope Francis, cardinals natin, mga bishop, mga parian. May the Lord cover us with His most precious blood and sanctify us by the power of the Holy Spirit, mga kapatid. At samahan nawa tayo, nawa ang ating mga mahal sa buhay ay hilanlin tatanggapin ng ating Panginoon ng kanilang mga buhay. At shalom, and that is by now. May God bless us and give us safe and sound in Jesus' name. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ang problema, bro, bakit marami silang mga ayaw sa gagawa ng Katoliko? Gusto nila maniwala sa kanila. Ako po, gano'n naman talaga eh. Kasi kapag mapaniwala na nila yung mga Katoliko sa kanila, di ba? Ikapo at saka handog, laki nun. So, shalom, and may God bless mga kapatid. That is by now. Salamat sa mga nag-share, 4, and then may nag-likes na 2.9k, though hindi naman lahat yan, yung mga nag-tap ng screen. Maging yung hindi man nag-tap ng screen, yung mga nag-follow, mga nag-send ng gifts. And then yung nakasama natin, si Lay, si Maris, Sister Amy Victoria Mafe, Olivia Fontual, Lorraine Marinel Bateno, at saka si Tita Hagimit. Okay? So maraming salamat mga kapatid. Shalom, that is by now, na Brother June, Brother Romy, Mystery of Faith, at iba pa. So, at magiging mga nakasama natin doon sa ibang sekta, si Living Rock at saka yung si Pogwa na member ng Inc. 1914 at yung isa kanina na si Sam Awit 119 verse 11. Maganda yun i-memorize mga kapatid na verse yung Awit 119 verse 11. So sigurado na sa ibang sekta yun sa yun siguro evangelical. So, that is by now. Signing off, my dear brothers and sisters. God bless.